Ano bang nangyayari dito? Kumakalat yung eksenang naging sugar daddy si Harry Roque ng isang modelo di umano. Naku po, mabigat-bigat yan. At ang malala dito, literal po guys, na partner in crime di umano. So ngayon nga po guys, yan po yung pag-uusapan natin. Kasi guys, ito na namang si Harry Roque, again and again, nasangkot na naman po guys ang kanyang pangalan sa issue ng Pogo. Tapos nung tinanong, naghugas kamay ang lolo nyo. Anyway, alam nyo guys, kapag pinag-uusapan talaga natin yung Pogo, para sa akin, napaka-seryoso and important matters ito. Dahil unang-una, against ako sa Pogo noon pa man. Against po ko dyan. Although sinabi nila, naging open naman po ako na yung Pogo, nagbibigay talaga yan ng tax. Pero malaki po yung negative effect sa ating society. So ngayon nga po guys, walang silbi, walang kwenta yung binibigay na tax ng Pogo kung natatamaan, naapektuhan, nasasagasaan yung ating society. Mas malaki yung naging negative effect sa ating society kaysa sa naging positive effect. Pasensya na, napaos na naman ako kasi nag-concert si Sarah G dito sa Northern Samar. So nandun ako kahapon sa Katarman, nanood sa UEP, nanood ng concert ni Sarah G at nagsisisigaw ako. Hindi pa nga nawawala yung paus ko. Napaus ulit ako. Siguro buong June, paus ako. Yan ata yung nakatadhana sa akin. Buong June paus ako. Anyway, yun na nga po guys. Going back sa ating topic, yung Pogo talaga na yan, hate na hate ko po. Dahil unang-una, sige sabihin na natin na nag-generate ito ng income sa ating gobyerno. Pero nga, sabi nga ni Roque noon, diba, nagbibigay ito ng buwis sa ating Pangulo, sa ating pamahalaan. Diba, nadula si Roque noon. Pero para sa akin guys, pangit yung epekto ng Pogo. Lalo pat, you know, ang daming na-addict sa gambling, lumala yung corruption, madaming scamming na nangyari. Although may naibibigay na tax, pero malaki yung sagasa niya, may naibibigay nga, pero mas malaki yung nagiging negative effect dito sa ating bayan, yung tipong madami yung nagbebenta ng anak, nasisira yung pamilya, yan. Kaya ayaw ko talaga sa Pogo, kahit supporters pa ako noon ni Digong. Pero ang sabi ko, ang Pogo, nagbibigay talaga ng tax. Pero hindi ko naman sa sinusuportahan yun. Kasi sabi ko pa nga noon, maganda ang Pogo kung talagang nakakatulong. Eh, ang problema sa ibang bansa nga, ban ang Pogo, diba? Tapos dito sa Pilipinas, pinapayagang mag-operate. Diba? So, nagigets nyo yung punto ko. Anyway, eto na nga po, guys. Hay, nako, yung kanang kamay ni former President Rodrigo Roa Duterte, na again, katulad ni Harry Roque, best example natin, ay meron pong nakuhang ebidensyang papel doon sa Porac, Pampanga, na kung saan dawit po ang kanyang pangalan. Tapos yung isa pong nakuhang papel doon, isa po yung appointment papers na mismong meron pang logo ng Office of the Vice President sa mismong area ni Roque, sa mismong opisina ni Roque, na meron pong nakalagay doon na appointee, na meron pong inappoint na isang executive assistant itong si Harry Roque. Yung appointment paper guys, nandoon mismo nakita nung ni-raid sa Porac, Pampanga. At hindi lang po appointment papers, nandoon din po yung affidavit of support. So ngayon, nasaan yung ebidensya, Mima? O ito, pakita ko sa inyo. Nakikita niyo yan? Ano nakalagay dyan? Affidavit of support. Hindi ko sa kinukonfirm to, pero nakita po itong papel na to doon mismo nung ni-raid sa Pogo, sa Porac, Pampanga. Ang tanong nga natin dito guys, bakit nandoon yung papers na yon? Tapos yung lalaki, ito, yan o, si
Mr. Alberto Rodolfo Y. de la Serna. Di umano di umano. Hindi ko sa kino-confirm ito, pero ito yung kumakalat ngayon. Tapos ito yung guy, nung tiningnan ko, gwapo nga naman talaga. Kasi Mr. Supranational 'di ba? Naging models. Kaya pala sinabihan, kumalat sa TikTok, na itong si Harry Roque ay naging sugar daddy ng isang model. Ano ba naman yan, Harry Roque? Bay ka pala. So ngayon guys, ang nangyari, si Harry Roque, yung nagbibigay ng support dito sa taong to, sa isang modelo na to, di umano kasi mayroon pong affidavit of support. At kahit hindi na po si President Duterte ang Pangulo, umaalis daw po ito ng ibang bansa. Magkasama po itong umaalis, bumabiyahe ng ibang bansa. Hindi lang natin alam kung nag-aaral or something else, pero isa lang yung masasabi natin dito, meron pong affidavit of support. So, yung lalaking to, yan po yung itinalagang executive assistant na appointee ni Harry Roque. Yung pinaka-general question natin dito, bakit po nandoon sa Porac, Pampanga, sa may Pogo? Bakit nandoon? Bakit doon doon nakita yung mga papers na to? Nandoon din ba yung lalaki na yon? Doon ba nag-aaral noon sa Clark? Tama ba? Kasi malapit lang yun sa Pampanga, yung Clark. Doon ba nag-aaral yun? Doon nakatira? Kasi executive assistant siya . At nung tinanong si Harry Roque, hindi niya naman ito tinatanggi. Pero, ang sabi niya, noon yun, oo, nagtatrabaho sa kanya. Pero ngayon, ang nangyari, hindi na daw po ito sa kanya nagtatrabaho. Pero paano natin masasabi na hindi na sa kanya nagtatrabaho? Ano yung ebidensya niya? 'Di ba? Itong taong lumilitaw na to na model, super close daw kay Harry Roque. Kaya nga binansagan sa TikTok na partner in crime. Pero anyway, ako, pwede tayong maniwala dito, pwedeng hindi. Pero may ebidensya kasi pero hindi ko kino-confirm. Kayo guys, ano yung masasabi nyo dito? Pero yung ba't nadawit dito yung China? Yung China kasi guys, nagkomento din . Di ba binabatikos natin yung China ukol sa Pogo? Yung China, nagbigay din ng comment. Ang sabi, ba't di nyo iban yung Pogo sa Pilipinas? Sa amin nga, nakaban yan. Pero paano natin masasabi na legit yung statement nila yan? In the first place, yung Pogo dito, sila din naman yung nagmamanage. Mostly yung mga tumataya, Chinese. Tapos nangi-engage ng mga fellow Filipino. Oo, ban yung Pogo sa kanila, pero madami silang bansa na pinag-ooperatan kasi hawak nila ang presidente. Just like Cambodia, just like Myanmar. Anyway, para sa akin, dapat i-ban na . I-total ban na talaga ang Pogo kasi wala naman pong magandang epekto. Ano yung naging magandang epekto ng Pogo sa ating society? Wala. Ni isa wala talaga akong makita. Anyway, yun guys. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.